Life After Prison. By Silence You. Kabanata 431. Napangiti ng awkward si Lucy. Hindi. Masyado lang akong masaya na makita ang napakaraming matatandang kaklase ng biglaan. Sige. Dahil nandito na ang lahat, pasok na tayo. Medyo matagal na rin akong hindi nakakapagsaya. Magsaya at uminom pa tayo hanggang mamayang gabi. Inihayag ni Timothy at tinipon ang lahat. Oo, pumasok na tayo. Tumanggo si Matthew at sumangayon. Pumasok sila sa bar. Good evening. Anong klaseng kwarto ang gusto mo? Standard room namin at pagkapasok nila, may dumating na server at nagtanong. Sasabihin ni Queen na kunin nila ang standard room. Gayunpaman, nasa unahan si Lucy at sanay na siya sa kanyang marangyang pamumuhay na sinabi niya. Gusto namin ang pinakamataas na VIP room. Sumimangot sina Timothy at Queen. Ang pinakamababang paggasta ng pinakamataas na silid ng VIP ay $15,000. Bagamat ang bar na ito ay isang sapat na laki ng bar, ang pinakamataas na VIP room ay ang pinakamagandang kwarto doon. Ang paggastos ay hindi nila kayang bayaran. Pagdating nila kay Easton, hindi sila natakot dahil si Easton ang magbabayad ng bill. Sayang naman, sina Timothy at Queen ang nagbabayad ngayong gabi at iba ang sitwasyon. Lumabas ito sa bibig ni Lucy dahil nasanay na siya sa dati niyang pamumuhay. Mapapagtanto na lang niya mamaya na hindi sila ni Easton ang nagbabayad ngayong gabi. Agad naman siyang ngumiti ng nahihiya. Sus, nagbibiro lang ako. Timothy, anong kwarto ba ang kukunin natin? Naramdaman ni Cain ang kahihiyan at tumawa ito. Kukunin namin ang pinakamataas na VIP room. Huwag kang mag-alala. Talagang masaya ako na kayo ay handang lumabas para salubungin ako pagbalik ko dito. Ako na ang bahala sa bill ngayong gabi. Ano? Hindi maganda iyon. Kung tutuusin, natuwa si Timothy nang marinig iyon. Gayunpaman, nagpanggap siya na ito ay hindi nararapat. Pero nasabi ko na nasa akin ang gabing ito. Tara na. Magkaklase na tayo at huwag na nating pakialaman. Sa susunod pwede mo naman akong ilibrera. Si Cain ay kumilos ng napakamapagbigay sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Kung gayon ay maraming salamat. Napangiti si Timothy. Tara na, dalhin mo kami sa pinakamataas na kwartong iyon. Dahil si Lucy ang pumili nito, siguradong maganda ito. Nambobola si Cain. Napangiti si Lucy. Ito ang pinakamagandang kwarto sa bar na ito. Pero medyo mahal. Ang pinakamababang paggasta ay $15,000. Mag-order na lang tayo ng makakaabot sa pinakamababang paggasta. Sus, $15,000 minimum spending. Parang taunang sweldo ko na iyan. Nagulat si Walter sa narinig. Bilang isang middle class na manggagawa, hindi niya naisip na posibleng gumastos ng ganoon kalaking pera sa loob lamang ng isang gabi. Life After Prison. Kabanata 432. Hoy, Walter, hindi ka ba programmer? Naaalala ko na mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa programming. Kumikita ka pa rin ba ng ilang libong dolyar kada buwan pagkatapos magtrabaho ng napakaraming taon? Hindi ba masyadong maliit? Sa palagay ko dapat kang maghanap ng mas mahusay na pagkakataon. Masyadong maliit ang binabayaran ng kumpanya mo. Narinig iyon ni Hannah at nagpahayag ng kanyang opinyon. Tingnan mo ako. Sales girl lang ako pero mas malaki ang kinikita ko kada taon. Ikaw ay nasa hustong gulang na at ang kinikita mo ay halos sapat na. Nakaramdam ng hiya si Walter. Wala akong pagpipilian. Alam kong masyadong maliit ang binabayaran sa akin ng kumpanya ko at alam kong makakakuha ako ng mas magandang alok kung maghahanap ako ng mas magandang pagkakataon. Ngunit hindi ako nangangahas na huminto sa gusto ko. Wala akong ipon. Mayroon akong isang mortgage na babayaran at isang pamilya upang pakainin. Hindi ako pinapayagang kumilos ayon sa gusto ko. Hindi ako makakapaglagay ng pagkain sa mesa kung hindi ako makakahanap ng trabaho kung hindi ako makakahanap ng trabaho. Napangiti si Sofia. Masyado kang maagang nagpakasal. Naalala kong pinakasalan mo ang asawa mo pagka-graduate natin. Iyan ang nagpapasok sa iyo dito sa gulo ngayon.
Kung naghintay ka pa ng ilang oras bago ka nagpakasal at nakaipon pa, ito ay magiging mas mahusay. Napangiti nang walang magawa si Walter. Pinilit ako ng mga magulang ko na mag-blind date pagka-graduate ko. Hindi ko ginustong magpakasal kaagad. Pero nahulog ang loob ko sa babaeng ka-blind date ko at naramdaman niya rin ang nararamdaman ko. Hindi mataas ang pinag-aralan niya pero napakasipag niya. Kaya naman agad akong nagpakasal. At tatay na ako. Natural, masasabi ni Severin na mahirap ang pamumuhay ni Walter. Sa kanilang lahat, siya ang pinakamahirap sa kanila. Kaya, nagsimulang magsalita ang iba tungkol sa sitwasyon ni Walter. Nakangiting sinabi ni Severin. Ayos lang. Walter, magtatanong-tanong ako sa paligid kung may trabaho ba na nababagay sa'yo. Irerekomenda ko kita kung meron. Talaga. Hahaha. Salamat ng maaga. Tawa ng tawa si Walter nang matanggap niya ang kabaitan ni Severin. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kwarto. Pagkaupo nila, nag-anunsyo si Cain. Hey, mga classmates. Ako na ang bahala sa bayarin ngayong gabi. Umorder na lang kayo ng kahit anong gusto ninyong inumin at kainin. Huwag kayong mahiya. Isang pirasong cake lang sa akin. Ipinakita niya ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga salita. Halata naman, hindi siya masyadong maganda at iba ang paraan ng pagsasalita niya kumpara kanina. Hindi mapakali si Severin sa pakikitungo sa kanya. Ang gusto lang niya ay pumunta sandali at uminom ng kaunti bago siya umalis. Kung papayag ang iba, naisipan niyang umalis na. Sa kabila ng sinabi ni Cain, lahat ay naging banayad at hindi masyadong nagutos. Sa kabuuan, ang bayarin ay humigit kumulang mahigit $15,000. Hindi alam ni Cain kung ano ang nangyari sa pagitan ni Severin at Lucy. Pagkatapos ng ilang baso, nagtanong siya, Oy, Severin. Kamusta ka na? Saan ka nagtatrabaho? Hindi niya alam ang sitwasyon ngayon ni Severin at hindi rin niya nakitang nagmamaneho si Severin papunta sa bar. Naisip niya. Si Severin ay nagtatrabaho sa isang kumpanya tulad ng iba pagkatapos ng graduation. Lalo na't alam niyang walang matibay na background ng pamilya si Severin at galing sa mahirap na pamilya si Severin. Ang pinakamagandang magagawa ni Severin ay humanap ng magandang trabaho pagkatapos ng graduation. Bahagyang ngumiti si Severin at ininom ang red wine bago sumagot. Ngayon. Hindi ako nagtatrabaho. Hindi ka nagtatrabaho. Natigilan si Cain. Tiningnan niya ang suot ni Severin at sinabing, mukhang mahal ang mga damit mo. Kakayanin mo bang bilhin kung hindi ka nagtatrabaho? Maya-maya, tumingin siya kay Lucy na nakaupo sa tabi niya, at sinabing, ang swerte mo na kasama mo si Lucy. Mas mabuting huwag mo siyang pahirapan kasama ka. Inggit ang lahat na mayroon kang napakagandang asawa. Ngumisi si Severin matapos makinig. Ayoko ng ganyang swerte. At sala, naghiwalay kami ilang araw na ang nakalipas. Naningkit ang mga mata ni Cain. Talaga. Naghiwalay na kayong dalawa. Huwag kang magsinungaling sa akin, Severin. Kung ayaw mo sa kanya, hahabulin ko siya. Life after prison. Kabanata 433. Wala akong kinalaman dyan. Estranghero na kaming dalawa ngayon. Sumulyap si Severin kay Lucy at ngumisi. Galit na galit si Lucy kaya naputol ang kanyang mga ngipin at inubos ang baso ng red wine ng sabay-sabay. Sinabi niya, Severin, kailangan mo bang maging sobrang malupit? Sinabi ko na sayo nagkamali ako sa pagpili kay Easton kaysa sayo. Sana magkabalikan tayo. Sabi ni Severin. Imposible yan. Namatay ang puso ko noong gabing bumalik ako. Nakalimutan mo na ba agad ang ekspresyong ipinakita mo sa akin? Kung paano mo ako tinitingnan ng may pagkasuklam at kung gaano kataas ang tingin mo sa sarili mo. Severin. Pasensya na. Nakikiusap ako sayo. Mangyaring makipagbalikan sa akin. Sagot ni Lucy. Pagkatapos noon, wala na siyang pakialam. Umupo siya sa gilid ni Severin at hinawakan ang mga kamay nito para idiin sa dibdib niya. Severin, patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Kinakabahang tumingin si Cain ngunit hindi siya umimik. Naakit ang kanyang atensyon sa mahahabang sexing legs ni Lucy. Anong meron kay Severin?
Bakit niya tinatanggihan ang ganoong kagandang babae? Tignan mo ang katawan na iyon at kung gaano siya kaselan. Ano man ang mga pagkakamali niya, karapat-dapat siyang patawarin. Naisip niya. Gayunpaman, talagang isang magandang bagay kung tumanggi si Severin na patawarin si Lucy. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. 2 hanggang 3 taon niyang niligawan si Lucy noong nag-aaral pa sila. Bagaman, nabigo siya. Pinili ni Lucy na makasama si Severin. Inis na inis siya nang malaman niya iyon. Kaya naman, tuwang-tuwa siyang malaman na naghiwalay na sila. Sa wakas, dumating na ang kanyang pagkakataon. Nasusuka si Severin sa pakikipag-usap kay Lucy. Nagpatuloy siya sa pag-inom na may kalmadong mukha. Ayoko nang maulit ang sarili ko. Lumayo ka sa akin. May asawa na ako. Mabait siyang tao at napakahusay ng pakikitungo sa akin. Gustuhin ko mang humanap ng babae, hinding-hindi kita isasaalang-alang. Nakuha mo ba? Nakakatakot ang mukha ni Lucy nang marinig iyon. Severin, wala akong pakialam kung maging kabit mo lang ako. Ipinapangako ko na hinding-hindi ako haadlang sa relasyon niyo ng asawa mo at hindi ko aawayin ang asawa mo. Gusto lang kitang makasama ulit. Pakiusap. Ngumisi si Severin. Alam niyang hindi na siya babalikan ni Lucy kung mahirap pa rin siya. Napakawalang hiyang babae. Pasensya na pero hindi na ako interesado sa'yo. Ngumiti si Severin at tinulak si Lucy. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Severin, sabihin mo sa akin ang totoo. Alam kong may nararamdaman ka pa sa akin. Tumangging sumuko si Lucy dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Seryosong tingin ang ibinigay ni Severin sa kanya. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Hinding-hindi na kita babalikan at hindi na kita mahal. Akala ko dati simpleng babae ka lang. Akala ko hihintayin mo ako. Ngunit pagkatapos ay nalaman kong mali at hindi ikaw ang babaeng inaakala ko. Pagkatapos noon, tumayo siya at naglakad patungo sa kinaroroonan nina Walter at Matthew para makipagpalitan ng mga numero ng telepono sa kanila. Arg! Galit na dagandong ang pinakawalan ni Lucy. Nagsalin siya ng 2 baso ng alak para sa sarili dahil sa pagkadismaya at inubos ang magkabilang baso ng magkasunod. Life After Prison. Kabanata 434. Alam ni Cain na nakuha niya ang kanyang pagkakataon. Lumapit siya at umupo kasama si Lucy na may hawak na alak at sinabing, Lucy, huwag kang magalit. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan niyo ni Severin. Pero kung sinabi niyang hindi ka na niya mahal, kahit anong sabihin o gawin mo ay hindi na magbabago ang isip niya. Huminto muna siya saglit bago nagpatuloy. At saka, hindi ba mas maganda kung bibigyan mo ako ng pagkakataon? Ituturing kita ng buong puso. Bibilhan kita ng kahit anong gusto mo at dadalhin kita kahit saan mo gusto. Tumingin si Lucy kay Cain na may kakaibang ekspresyon. Si Cain ay isang chubby guy at hindi kasing gwapo ni Severin. Maaaring kumita siya ng malaking halaga mula sa ibang bansa at kayang magmaneho ng Ferrari ngunit sa pananaw ni Lucy, tiyak na hindi siya kasing yaman ni Severin ngayon. Ibang-iba si Severin sa dati niyang sitwasyon. Sa pahintulot ni Diane, baka isama na rin niya si Sheila. Sa panahong iyon, ang Brookbourne Mansion ay nasa ilalim din ng kontrol ni Severin. Kaya, halatang magkaiba sina Cain at Severin. Pilit na ngumiti si Lucy sa kanyang mukha habang nakikipag-cheer kay Cain. Ha? Bakit hindi niya ako mapatawad at matanggap? Dahil ba hindi ako maganda? Ipinatong ni Cain ang kanyang kamay sa hita ni Lucy at tumawa. Hindi, napakaganda at sexy mo. Bakit mo iisipin na hindi? Nasa puso ka nakita. Kaya kung ibigay ang kahit anong gusto mo. Narinig ni Lucy at napangiti. Huwag nga akong lukuhin. Gusto ko ng villa. Pwede mo ba akong bilhan ng isa? Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Cain sa narinig. Lucy, kung papayag ka na maging kasintahan ko, mabibilan kita ng hindi lang isang villa. Hindi problema sa akin ang 10 villa kung iyon ang gusto mo. Nagulat si Lucy. Mas mayaman ba si Cain sa inaakala niya? Sa pagkakataong iyon, ka-text ni Severin si Diane. Maya-maya, sabi niya kay Walter. Hey, Walter.
Ang aking asawa ay ang general manager ng Shanahan Corporation. Nagtanong lang ako at naghahanap daw sila ng programmer. Kung handa kang kunin ang trabaho, handa silang bayaran ka ng $3,000 bawat buwan. Bilang karagdagan, gagantimpalaan ka rin ng kumpanya ng ilang libong taunang bonus din. Pero hindi ko alam kung willing kang tanggapin ang trabaho. $3,000 bawat buwan at isang taunang bonus. Natuwa si Walter sa narinig. Ang Shanahan Corporation ay isang malaking organisasyon. Nag-alok sila ng pambihirang sweldo at benepisyo sa kanilang mga empleyado. Batay sa kanyang kalkulasyon, maaaring triple ang kanyang taunang kita kung tatanggapin niya ang trabaho. Tumango si Severin. Sabi ng asawa ko kung tatanggapin mo ang trabaho, maaari kang umalis sa kasalukuyan mong trabaho bukas at magsimulang magtrabaho kinabukasan. Oo, syempre, tatanggapin ko. Nang may kasiyahan. Tuwang-tuwa si Walter sa pagkakataon. Nagsalin siya ng isang baso ng alak para sa sarili nila ni Severin. Matandang kaklase, wala akong ideya kung paano ka babayaran dito. Sabay-sabay tayong mag-toast. Hahaha. Walang anuman. Hindi naman malaking bagay. Alam ko kung anong klase kang tao at kung ano ang sitwasyon mo. Tumawa si Severin at nagpatuloy sa inuman kasama si Walter. Tumingin si Hannah sa kabilang side at bamulong. Hoy, Severin. Tumingin ka dyan. Nilagay ni Cain ang kamay niya sa binti ni Lucy. Sigurado ka bang hindi ka galit dyan? Life after prison. Kabanata 435. Tumingin si Severin at ngumiti ng mahina. Nagpapatunay lang na hindi karapat-dapat sa babaeng ito ang pagmamahal ko. Maniwala ka man o hindi. Kailangan mo lang yumaman para payagan kanyang ilagay ang kamay mo sa binti niya. Kumunat ang noo ni Hannah. Bakit naging ganito si Lucy? Napaka-materialistiko niya. Ha! Wala akong maalala na sobrang makatotohanan namin nung nag-aaral kami. Ngumiti si Severin. Hindi naman malaking problema. Ibig kong sabihin mapapatawad ko siya sa pagtataksil niya sa akin. Pero hindi ko matiis o matitiis kapag nakipagkampihan siya kay Easton para ay bully ang mga magulang ko. Tumango si Hannah. Ha! Hindi ko inaasahan na haantong kayo sa ganito. Halika, magsaya tayo. Ngumiti ng mahina si Severin. Magkaklase tayo. Huwag mag-atubiling pumunta para hanapin ako kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap. Kung ito ay nasa loob ng aking kapangyarihan, tiyak na haantong ako sa pagtulong. Nagpatuloy siya sa pag-inom saglit bago nakaramdam ng pagkabagot sa pananatili doon. Bagamat wala na siyang nararamdaman para kay Lucy, nakakadiri para sa kanya na makita itong nanliligaw kay Cain. Sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan upang pumunta sa banyo, umalis si Severin sa silid. Pumunta siya sa reception at hiniling na makita ang manager ng bar. Sino ang naghahanap sa akin? Lumapit ang manager kasama ang ilan pang mga tao. Nang makita niya si Severin ay dali-dali siyang lumapit at magalang na sinabi. Mr. Severin, andito ka na pala. Ang bar na ito ay pag-aari talaga ni Draco Hall. Nauna na silang ipinaalam ni Larry at Blade na hindi nila masisingil si Severin kung sakaling pumunta siya sa bar dahil si Severin, ang boss nila. Ngumiti si Severin at sinabing. Kanina lang ako umiinom ng mga kaibigan ko. Ang room number ay 606. Sabihin mo sa cashier na nasa akin na ang bill. Aalis na ako ngayon. Sige. Mangyaring mag-ingat. Dapat kanina mo pa ako pinaalam. Magpapadala ako ng mas maraming alak para sa iyo. Sabi ng manager na may balak na pasayahin si Severin. Natigilan si Severin at natawa. Hahaha. Iyan ay isang magandang ideya. Sina Matthew at Walter ang mga kaibigan ko. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tretuhin sila noong nakaraan. Bigyan mo sila ng 20 bote ng alak na humigit kumulang $860 kada bote. Hayaan mo silang itago ang mga alak dito kung hindi nila maubos. Umiinom pa sila. Aalis na ako ngayon. Oo, Mr. Severin. Tumango ang manager. Bakit ang tagal ni Severin? Naipit ba siya sa toilet bowl? Nagsimulang pagtawanan ni Cain si Severin nang malaman niyang hindi na bumalik si Severin pagkaraan ng ilang sandali.
Ngayon lang siya pumayag na bumili ng villa para kay Lucy at ilagay si Lucy bilang nag-iisang may-ari ng villa. Bilang karagdagan, magbabayad siya ng buo. Kaya, pumayag si Lucy na maging kasintahan niya. Talagang kinikilig siya doon. Ipapahayag na sana niya ito sa lahat nang bumalik si Severin. Sinabi rin ni Lucy na bibigyan niya ito ng halik sa harap ng lahat para lang inisin si Severin. Life After Prison. Kabanata 436. Tuwang-tuwa si Cain at inaabangan niyang makita kung gaano kasama ang pagmumukha ni Severin mamaya. Sa lahat ng panahong ito, may sama ng loob siya kay Severin dahil si Severin ang pinili ni Lucy kaysa sa kanya noong matagal na niyang hinahabol si Lucy. Ngayong mayaman na siya at makapangyarihan, panahon na para bawiin niya ang mga bagay na nawala sa kanya. Nasasaktan si Matthew na makitang magkayakap sina Lucy at Cain. Huminto siya sa pagkanta at sinabing, "Oy, Cain, Lucy. Hindi mo ba naisip na masyado na kayong malayo?" "Oo, break na sina Severin at Lucy. Pero may isip mo ba ang nararamdaman niya kapag nagyakapan kayong dalawa?" Sumama din si Walter kay Matthew. "Tama. Malamang nakakainis na makita niya kayong dalawa na magkayakap at normal lang naman kung mahilig siyang lumabas para manigarilyo para hindi niya ito makita." Hindi pumayag si Lucy. Nakita niyo rin. Nakiusap ako sa kanya na magkabalikan kami. Anong ginawa niya? Tumanggi siyang bigyan ako ng pagkakataon. Nalinis ko na ang ulo ko ngayon. Sasama lang ako sa mga nagagandahan sa akin. Si Cain na ang humahabol sa akin at siya na ang pinaka nagmamahal sa akin. Kaya simula ngayon, boyfriend ko na siya. May kakaiba sa mukha ni Hannah. Mukhang tama si Severin. Gusto lang ni Lucy na makasama si Severin dahil napagtanto niyang mayaman na si Severin ngayon. Nang tanggihan siya ni Severin ay agad siyang pumayag na makasama si Cain dahil mayaman si Cain. Hindi na siya mukhang maislan at nagsisisi. Alam din ito nina Walter at Matthew. Tinuwanan nila si Lucy. Noong una, akala talaga nila ay may bagong dahon na si Lucy at talagang gustong-gusto nilang makasama si Severin. Ilang sandali lang ay lumabas si Severin para pumayag na maging girlfriend ni Cain. Hindi nakapagtataka na tumanggi si Severin na makipagbalikan o abalahin pa siya. Napangiti ng awkward si Timothy. Hihihi. Naghahabulan ba kayong dalawa ng tren? Wala naman kaming minamadali. Nagsimula akong humabol sa kanya nung nag-aaral tayo at sa wakas nakuha ko na siya ngayon. Sabi ni Cain. Sa pagkakataong iyon, nakayakap siya kay Lucy. Hinalikan niya si Lucy sa pisngi at sinabing, napakagandang babae ni Lucy at hindi siya pinahalagahan ni Severin. Kaya ngayon may karangalan akong palayawin siya. Si Lucy ay mukhang labis na nasisiyahan. Medyo chubby lang si Cain. Sa totoo lang mabait siyang lalaki. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, may feelings pa rin siya sa akin. Nagpapatunay na mahal niya talaga ako. Sana ay batiin ninyo kami ng maligaya magpakailanman. Pagkatapos noon, sinadya niyang sabihin ng may mapagpanggap na tono ng sanggol. Cain, nangako ka sa akin na bibili ka ng villa para sa akin bukas. Alam ng lahat ang tungkol dito at saksi ko sila. Kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Villa lang to. Tutuperin ko yung pangako ko. Madali kong makayanan iyan. Tawa ng tawa si Cain habang yakap-yakap si Lucy sa pamamagitan ng masayang paglalagay ng kamay sa bewang nito. Nakasimangot na ngayon lang si Queen na naaawa kay Lucy. Napagtanto niyang hindi mahal ni Lucy si Cain kundi ang villa na bibilhin ni Cain para sa kanya. Dati, naisip niyang sa wakas ay natuklasan ni Lucy na mabuting tao si Severin. Akala niya ay nagbago na si Lucy pagkatapos ng mga karanasang iyon. Ngayon napagtanto niyang tama si Timothy. Pinili ni Lucy ang pera. Gusto lang niyang makasama ang isang mayaman dahil sa pera nito. Nakakatakot ang pag-iisip ng mga mata niya kay Lucy. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang waiter na may dalang trolley na puno ng alak. Yung mahal. May kabuuang 20 bote. Naiserve na namin lahat ng bote namin. Bakit ang dami niyong dinala dito? Halos $800 ang halaga nito, di ba? Tumingin si Lucy at nagulat.
Regular siyang customer dito at halos hindi niya masabi kung magkano ang halaga ng alak sa isang tingin lang. Life After Prison. Kabanata 437. Napatingin si Cain sa trolley at parang nagtatampo ang mukha nito. Napapante yata kayo sa maling kwarto. Hindi. Sigurado kaming tama ang kwarto ito. Tiningnan ng waitress ang papel na hawak niya bago sumagot. Sigurado akong ginawa ito ni Severin. Umorder siya nang hindi kami tinatanong at ipinapalagay ko na nakauwi na siya pagkatapos mag-order ng mga ito. Nakakuha ng ideya si Lucy at sinabi. Sobrang layo na niya. Cain. Sinadya talaga ni Severin para lang inisin ka. Halos $17,000 ang halaga ng mga bote na iyon. Nagtatampo ang mukha ni Cain matapos marinig iyon. Medyo ayos lang sa akin. Pero masyado na siyang lumayo dito. Magkaklase kami dati. Kailangan ba akong paglaruan ng ganito? Kumunat ang noo ni Walter. Duda ako yan. Hinding-hindi gagawa ng ganito si Severin. Ha? Ngumisi si Lucy. Kaya niyang gawin ang kahit na ano. Ikakasal na kami ni Easton at ang lalaking iyon ay pumunta sa kasal at sinira ang aking kasal. Naging disaster ang kasal ko dahil sa kanya. Ipinagpatuloy ni Cain ang kanyang kamay sa baywang ni Lucy. Talaga. Tapos dapat magpasalamat ako sa kanya. Kung hindi, ikakasal ako sa isang may asawa. Yan ay may katuturan. Hindi na rin kita makikita kung hindi dahil sa kanya. Humajijek si Cain. Pero mas minabuti niyang lumayo sa akin pagkatapos ng ginawa niya ngayong gabi. Kung hindi, pagbabayaran ko siya kapag nakita ko siya. Biglang pumasok ang isang magandang supervisor at sinabing, ano pang hinihintay niyo? Sige na ilagay mo na ang mga bote sa mesa. Oy, hindi namin inutusan yan. Si Severin ba ang nagutos? Tanong ni Lucy. Ngumiti ang supervisor. Oo. Ang boss namin ang nag-utos sa kanila. Si Mr. Severin ang boss namin. Nandito na daw ang mga kaibigan niya pero kailangan na muna niyang umalis. Kaya, in-order niya itong mga bote para sa inyo. Mga kapatid, libre ra lahat ng gastusin niyo ngayong gabi. Kung hindi niyo maubos ang mga bote na ito, pwede niyo na itong itabi at bumalik para matapos na sa susunod. Ano? Siya ang nagbayad ng mga bote na iyon. Nagulat si Matthew. Oh my God. Hindi naman masyadong malaki ang bar na ito pero hindi rin naman masyadong maliit. Si Severin ang may-ari nitong bar. Napangiti si Walter. Nakita mo Lucy. Sinabi ko na sa iyo na hindi si Severin yung tipo ng tao na sinasabi mo. Binigyan pa niya tayo ng mga bote na iyon at wala tayong babayaran ngayong gabi. Si Lucy ay hindi nakaimik at hindi na umarte na mayabang tulad ng dati matapos niyang malaman na hindi totoo ang sinasabi niya. Awkward din namang ngumiti si Cain. Sige, sige, sige. Ibaba mo sila. Napagkamalan lang yata natin siya. Siya talaga ang may-ari nitong bar at hindi man lang siya nagpaalam sa atin bago umalis. Malungkot na umupo si Lucy. Maghihintay siya hanggang sa bumalik si Severin para ibalita ang relasyon nila ni Cain at hahalikan niya si Cain para lang inisin si Severin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aalis si Severin ng ganoon kaga. Napangiti si Timothy. Hahaha. Si Severin naman ang mag-asikaso ng bayarin. Medyo marami nga kaming in-order mabilis na sabi ni Queen. Ano man ang lahat, binabati namin kayo ni Cain ng masayang pagsasama dahil nagpasya kayong dalawa na maging mag-boyfriend. Tama. Lucy, Cain, nais kong maging masaya kayo sa hinaharap. Sabay taas ng salamin ng iba. Ngumiti sina Lucy at Cain at itinaas ang kanilang mga baso para sabay na mag-toast. Pagkaalis ni Severin sa bar, bumalik siya sa bahay. Pagdating pa lang niya sa bahay, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na babae at isang dalaga at magandang babae na naninilip sa kanyang bahay. Nakita nila ang kanyang sasakyan na paparating at mabilis na nagtago sa likod ng isang puno. Life After Prison. Kabanata 438. Pinark ni Severin ang sasakyan at bumaba. Saka siya naglakad papunta sa pinagtataguan nila at mahinang ngumiti. Halika. Hindi mo na kailangan pang magtago. Nakita ko na kayong dalawa nung nagmamaneho ako. Lumabas sina Candy at Lauren ng Moss Hall mula sa likod ng puno.
Nakita ni Candy si Severin at napangisi. Hahaha. Hindi namin inaasahang uuwi ka ng ganito kagabi. Sa tingin ko, ang swerte ay nasa panig namin ngayon na nakabangga ka namin. Iniisip namin kung sa iyo ba ang villa na ito. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, kakapatay ko lang ng matanda kaninang umaga. Pinadala na naman ba nila kayong dalawa? Bakit ang daming assassins? Ibig kong sabihin sinong may napakaraming pera para patuloy na kumuha ng mga assassin para papatayin ako. Assassin. Kumunat ang noo ni Candy. Hindi kami mga assassins. Para maging mas tumpak, may nagpadala sa amin dito para patayin ka. Hindi ka namin gustong patayin pero wala kaming pagpipilian. Pagkatapos nun, sabi niya kay Lauren. Tita Lauren, mauna na ako at susubukan ko kung gaano siya kalakas. Tumanggaw si Lauren at pinaalalahanan siya. Mag-ingat ka, gagawin ko. Tumanggaw si Candy. Kaagad, lumukso siya sa madilim na kalangitan at ginamit ang madilim na gabi bilang pagbabalat kayo upang tumakbo patungo kay Severin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at binigyan ng isang suntok si Severin. Bahagyang ngumiti si Severin at kinuyam din ng mahigpit ang kamao para sugpuin ang suntok ni Candy. Matapos magtagpo ang kanilang mga suntok, napabugbog si Candy ng ilang talampakan ang layo bago siya makatayo ng tuluyan. Sumirit si Candy ng isang subo ng dugo na may gulat na ekspresyon. Candy. Nasaktan ka ba? Sa tingin ko hindi siya Grandmaster at hindi level 9 Grandmaster. Siya ay hindi bababa sa isang antas ng isang Profound Master. Mas mabuting hayaan mo akong hawakan siya. Mahigpit na kinuyam ni Lauren ang kanyang kamao na may mahinang espiritual na enerhiya na tumatakip sa kanyang kamao. Level 3 Profound Master. Mahinang sabi ni Severin matapos makita iyon. Tita Lauren. Hindi. Biglang nag-react si Candy at napatigil si Lauren sa paghila sa kanya. Ano yon, Candy? Lumingon si Lauren at gulat na napatingin kay Candy. Sabi ni Candy. Noong inawi ko siya, nakita ko yung singsing. Yung singsing na ipinakita sa akin ng tatay ko. Pagkatapos noon, humakbang siya pasulong. Nasa sabik na magtanong. Ang singsing ba sa daliri mo ay Draco Deus Ring? Hinawakan ni Severin ang singsing at sumimangot. Kilala mo ang Draco Deus Ring? Sino ka? Supreme Leader. Siya ang Supreme Leader natin. Natuwa si Candy kaya namula ang mata niya. Lumuhad siya. Supreme Leader. Ako si Candy, ang anak ng Hall Master ng Moss Hall. Supreme Leader. Tumugon din si Lauren sa pamamagitan ng pagluhod. Hindi mailarawan ng salitang shock ang nararamdaman niya ngayon. Masyadong hindi kapanipaniwala na malaman na ang batang ito dito ay ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple, ang kanilang boss. Life After Prison. Kabanata 439. Moss Hall. Napatingin si Severin sa kanila. Sobrang taos-puso sila at hindi niya akalain na nagsisinungaling sila. Mangyaring tumayo. Tumayo sina Candy at Lauren at puno ng pananabik ang mga mata nila nang tumingin sila kay Severin. Medyo matagal na akong nakatira sa Brookborn. Bakit hindi ko narinig ang Moss Hall dati? At bakit mo ako gustong patayin? Napaisip naman si Severin at nagtataka na sinabi. Naniniwala ako na hindi ko kailanman sinaktan ang sino man mula sa Moss Hall dati. Paliwanag ni Candy. Supreme Leader. Ang Moss Hall ay hindi matatagpuan sa Brookborn. Ang aming punong tanggapan ay nasa Riversen. Napakaraming gang doon. Noon, ang Moss Hall ay palaging umuunlad ng napakahusay. Matapos mamatay ang matandang Hallmaster, wala nang maraming elite na manlalaban. Ngayon, halos lahat ng tao sa Moss Hall ay nakaligtas. Huminto muna siya para huminga bago nagpatuloy. Hindi sinasadyang natapakan ng Moss Hall ang daliri ng paa ng Blood Drinker Gang. Kaya't nagsimula silang maghanap ng aming problema at pinilit kaming sumuko sa kanila at naging subsidiary gang nila. Walang pagpipilian ang aking ama. Upang maprotektahan ang Moss Hall, pumayag siyang magbigay ng kontribusyon sa kanila bawat buwan at nangakong gagawin ang kanilang maruming gawain para sa kanila. Dagdag ni Lauren. Napilitan kaming pumunta upang sundin ang ng Blood Drinker Gang para patayin ka.
Wala kaming pagpipilian kaya nandito kami. Tumanggaw si Severin habang nakikinig. Blood Drinker Gang na naman. Ha? Napatay ko ang marami sa mga elite fighter nila dahil tinulungan nila ang Cedar Gang para sirain ang Draco Hall. Kaya naman hinahabol nila ako. Sa puntong ito, naikuyom niya ang kanyang kamao at sinabi. Akala ko binalaan ko sila sa pamamagitan ng pagpatay sa marami sa kanilang mga miyembro para mas alam nila kaysa hanapin ang gulo ko. Jiz, nakakainis sila. Wala na yata akong pagpipilian kundi patayin silang lahat. Tuwang-tuwa si Candy sa narinig. Supreme Leader, nahanap ka na namin sa wakas. Sinabi sa akin ng aking ama na ang Mushol ay hindi mambubuli kung nariyan ka pa at kung nahanap ka namin. Hindi na kami matatakot sa Blood Drinker Gang. Sa kabaligtaran, nakasimangot si Lauren. Supreme Leader, sapat na ba ang loob mo para patayin silang lahat? Si Taran, ang gang leader ng Blood Drinker Gang ay isang level 7 Profound Master. Higit sa lahat, mayroon silang 3 elder na lahat ay napakalakas. Sa tingin ko naabot na nila ang level 8 nanograms Profound Masters level. Walang makakatalo sa kanila. Malibang lang kung level 9 ka. Profound Master. Hindi ko alam na maraming malalakas na manlalaban sa Blood Drinker Gang. Laking gulat ni Severin sa nalaman. Parang mas malakas ang Blood Drinker Gang kaysa kay Draco Hall. Talagang iba si Riverson kaysa sa Brookborn. Ang mga gang ay malayong mas malakas kaysa sa mga nasa Brookborn. Hindi nakakagulat na sinisikap nilang palawakin ang kanilang mga teritoryo dito. Kumunat ang noo niya. Supreme Leader, may tiwala ka ba na lipulin ang Blood Drinker Gang? Ngumiti ng mahina si Severin. Huwag kang mag-alala. Hindi ito magiging problema. Pero medyo busy ako. Maaari ba nating gawin ito pagkatapos ng 2 araw? Tumanggaw si Candy. Siyempre naman. Sa wakas, mukhang nasa sabik si Lauren. Ang galing. Kung alam ng Hallmaster na natagpuan natin ang Supreme Leader, matutuwa siya. Ngumiti si Severin. Mangyaring panatilihing sikreto ang aking pagkakakilanlan sa ngayon. Kung mas madaming nakakaalam nito, mas madali akong malalantad. Hindi maganda kung hindi sinasadyang alertuhan natin ang kalaban. Napaisip siya at nagtanong. Oh, ano pangalan niyo? Ako si Severin. Sa tingin ko alam niyo na ito. Ako si Candy. Life After Prison. Kabanata 440. Ako si Lauren at Tita Lauren ang tawag sa akin ni Candy. Nagpakilala sina Candy at Lauren. Oh. Ang pangalan ng tatay ko ay Mick Whitley. Sabi ni Candy. Mick Whitley. Natigilan si Severin nang marinig ang pangalan. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. Bakit Mick? May problema ba sa pangalang Mick? Nagtataka na tanong ni Lauren. Wala. Napangiti nang nakakahiya si Severin. Ang pangalang Mick ay nagpaalala sa kanya ng isang cartoon character sa anyo ng isang rodent at nagkataon, si Mick ang Hallmaster ng Mushol. Kaya, ang tanong. Sinasabi mo bang wag na nating sabihin sa tatay ko na nahanap ka na namin? Paano kung tumawag siya at magtanong? Tanong ni Candy. Dagdag ni Lauren. Tama. Ipinapalagay ko na tatawagan niya kami at magtatanong tungkol sa pag-unlad bukas. Kakasabi lang namin sa kanya ngayong gabi na nakita namin kung saan ka nakatira. Napaisip si Severin at sinabing. Paano naman ito? Humanap na kayo ng matutuluyan. Lauren, maaari kang tumawag muli bukas at sabihin sa kanya na hindi sa iyo ang maaaring pumatay sa akin. Masyado kang nasaktan at nahuli ko si Candy. Magsama siya ng ilang lalaki para iligtas si Candy. Sabihin mo na hihintayin ko siya sa kakahuyan. Papatayin ko si Candy kapag hindi siya dumating para iligtas kayo ni Candy. Ano? Tatakutan mo ang tatay ko. Nagulat si Candy sa narinig. Paano nagagawa ng Supreme Leader ang kwentong ito para lamang mailihim niya ang kanyang pagkakakilanlan? Nag-isip si Lauren at sinabing nag-aalala. Posibleng isama niya ang miyembro ng Mushol. Pero nag-aalala ako kung hihingi siya ng tulong sa Blood Drinker Gang kung alam niyang nahuli mo si Candy. Iba ang naisip ni Candy. Sa tingin ko ay hindi ito posible.
Gusto lang ng Blood Drinker Gang na tulungan namin sila sa kanilang maruming trabaho. Kahit nahanapin sila ng tatay ko, hindi rin nila kami tutulungan. Hindi naman ganoon kaina ang tatay ko. Sa kabaligtaran, kung alam niya na nahuli ako, sigurado akong mabilis siyang susugod dito kasama ang iba para hanapin si Tita Lauren. Tumanggaw si Severin. Pero kung sakali, mas mabuting huwag na kayong magpakita ni Lauren bukas. Hahanapin kita kapag gabi na at sabay tayong pupunta sa kagubatan. Pagkatapos nito, maaari naming sabihin kay Mick ang tungkol sa sitwasyon. Napaisip si Lauren at sinabing, Supreme Leader, natatakot ka bang may especially iya sa Moss Hall? At lalala ito kapag nalaman ito ng Blood Drinker Gang. Tumanggaw si Severin. Oo, kailangan nating pigilan iyon. Tsaka, iisipin ng Blood Drinker Gang na kayo ay talagang nagtatrabaho para sa kanila kung magdadala si Mick ng mas maraming tao dito. Wala silang malalaman. Pagkatapos nito, pupunta ako sa Riversen kasama kayo kinabukasan at hahanap ng pagkakataon na patayin sila. Sige. Kikilos tayo ayon sa plano mo. Sa ngayon, naisip ni Lauren na perpekto ang plano ni Severin. Tumanggaw siya. Tumingin si Candy kay Severin at ngumiti. Akala ko matanda na ang Supreme Leader. Nagulat talaga ako na ikaw pala yon. Isang bata at gwapong lalaki.